Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumubog ang isang tugboat sa Botolan, Zambales na may kargang 15,000 litro ng diesel. Hihilangin na sana patungong Pampang ang tugboat na mahigit isang linggo nang nakasadsad makaraang mabutas at pasukin ng tubig sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Nahuli ka mang pagtalo ng 10 nagsasagawa ng emergency salvage operation sa lumulubog na bangka. At nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, Emil, Mel, mga 200 metro ang layo mula sa baybayin ng isang barangay dito sa bayan ng Botolan, Zambales. Isang tugboat ang lumubog kaninang umaga. 24 oras kayo ng bantayan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nakahanda na yung kanilang mga oil spill boom, absorbent pad at iba pang gamit. Ito'y bilang preparasyon sakaling magkaroon ng oil spill dahil nasa 15,000 liters ng diesel ang karga ng lumubog na tugboat. Sa gitna ng maalong dagat, unti-unting lumulubog ang tugboat na Sualwan sa dagat na sakop ng Botolan, Zambales kaninang umaga. Nang halos kalahati na nito ang nakalubog sa tubig, isa-isang nagsitalunan ang mga sakay na nagsasagawa ng emergency salvage operation. Minuto lang ang binilang. Tuluyan ng nilamon ng tubig ang tugboat at lumubog sa lalim na 24 na metro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa maayos na kalagayan ang 10 nakunang tumalon sa tugboat. Ang nakababahala, laman ng lumubog na tugboat ang 15,000 litro ng diesel. Sa ngayon, wala pa raw nakikitang oil spill sa dagat at kalapit na Bukaw River, pero naghahanda ang Coast Guard kung sakali. Handang-handa po ang Philippine Coast Guard dyan. Naka-standby na po ang ating mga absorbent pads, kasama po yung ating mga oil spill response equipment sa area. Na-ensure din po natin na naka-intact po ang lahat ng fuel tanks. Batay sa report ng Coast Guard, noon pang August 14 nakasadsad sa mababaw na bahagi ng dagat ang tugboat na pag-aari ng SMC Shipping and Lighterage Corporation. Sinadya raw itong isadsad matapos pasukin ng tubig at bahain ang engine room dahil hinampas ng malalaking alon. 9 na tripulante ang nasagip noon. Pero kanina, habang hinihila ang tugboat, doon na ito lumubog. Pinupull out na po actually itong barko na ito from the grounding area. Habang hinihila po ito dahil naka-refloat na po siya, napansin po ng ating pong mga Coast Guard person, kasama rin po itong operator ng salvage company na unti-unti po siyang naglilis sa starboard hanggang sa lumubog po ito. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng paglubog ng bangka. Na baka tumama sa isang submerged metal debris sa area na yon o baka may mga underwater obstruction, may possibility na dumagdag po itong prevailing sea condition sa area kung bakit naging mabilis po ang pagtagilid at pagpasok po ng seawater hanggang sa lumubog po ito tugboat Suwal. Sabi ng Coast Guard Zambales, kailangan daw talagang matanggal yung lumubog na tugboat, pero bago gawin yan, kinakailangan din magsagawa muna sila ng underwater survey para malaman yung posisyon ng tugboat at mailatag na mabuti ang kanilang plano sa pagsasagawa ng salvage operation. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Kumakapit sa panalangin ang mag-asawa sa Kalumpit, Bulacan. Matapos tangayin ng rumaragasang ilog ang 8 taong gulang nilang anak. Pahirapan, pero patuloy ang search and rescue operation. Nakatutok si Oscar Oida. Abot-abot ang pag-aalala ng mag-asawang ito matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa Bagbag River sa Kalumpit, Bulacan. Ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Ran. Alas 5 raw ng hapon kahapon, may pinupulot na suso si Ran nang madulas ito at mahulog sa ilog. Nakalutang siya, alam ko tinatawag niya ako. Dito pa lang, malapit na siya, tinatawag niya ako, Papa, tulungan mo ako. Kumuha akong kawayan. Talagang, sa bilis talaga ng alon, ang layo na, hindi rin kasi ako marunong lumangoy. Kaya hindi ko na rin niya nailigtas, wala na akong nagawa.
Ang tiyuhin ng bata, dali-dali umunong tumalon sa ilog para isalba ang pamangkin. Naabot pa raw niya ito, pero dahil sa lakas ng agos, Inawakan ko sana nandito sa leeg ko. Tapos hanggang nilayo, binitawan ko sa leeg ko, inagis sa rito sa may sa may malapit na sa Bukana. Malayo na siya, nandun na siya sa gitna ng lumulutang pa rin yung ulo niya, hindi ko na kaya eh. hanggang ngayong maghapon, patuloy sa paghahanap ang mga tauhan ng Kalumpit MDRRMO Search and Rescue Unit. Mangilang beses ding sinisid ng mga rescuer ang nasabing ilog sa pag-asang matunton ang nawawalang bata, pero dahil sa lakas daw ng agos, hindi ito naging madali sa mga naghahanap. Kahit pong malakas ang agos, nagano lang kami ng lubid sa kamay namin para tulungan kami ng kabady ko. Kaya lang, di talaga namin kaya dahil pag lumubog po kami, binabalik lang din kami ng agos pataas. Umabot na raw sa Hagonoy ang paghahanap, pero di pa rin nila matunton si Ran. Hanggat di po namin nakikita yung tao, hindi po kami tumitigil ng pagsisearch sa kailugan. Nananawagan naman ang mga magulang ni Ran sa publiko na agad ipagbigay alam sa kinaukulan ang anumang impormasyong makakatulong para matunton ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Parang awa nyo na po, tulungan nyo po kami. Hirap na po kalooban namin. Napakabata pa po ng anak ko. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Isa ang sugatan ng araruhin ng sasakyang minamaneho ng aktor na si Nino Mulak ang 3 establishmento sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Ang SUV ni Mulak tumawid sa kabilang linya ng kalsada saka tumama sa 3 establishmento kabilang ang isang paresan. Sugatan ang isa sa mga customer na kumakain doon at agad dinala sa ospital. Nabangga rin ang isang nakaparadang motorsiklo at pumailalim ito sa kanyang sasakyan. Ayon po sa pulisya, patungo sanang masinag si Mulak nang makaranas ng problema sa makina ang kanyang SUV dahilan para mawalan umano siya ng kontrol sa manibela. Nakipag-areglo naman kay Mulak ang may-ari ng mga apektadong establishmento, sinagot din niya ang pagpapagamot sa nasugatang customer. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Bulacan at Pampanga. Kasabay niya ng pagtalakay sa mga solusyon na gagawin umano ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng masamang panahon. Nakatutok si June Veneracion. Tumambad sa aerial inspection ni Pangulong Bongbong Marcos kung gaano kalawak ang baha sa Bulacan at Pampanga na iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Binisita ng Pangulo ang kalagayan ng mga lumikas na residente sa Bacoor, Pampanga. Tinignan din ang pamimigay ng ayuda. Karamihan po sa mga tao namin dito is gusto na pong umuwi sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kabahayan upang makapaglinis na po sana at makapagsimula po ng bagong ulit. Mula Bacolor, nagtungo ang Pangulo sa provincial capital sa San Fernando para sa situation briefing, hindi lang tungkol sa Pampanga, kundi sa iba pang probinsya sa Central Luzon. Nasa 1 milyong individual kasi ang apektado roon dahil sa patuloy na pagbaha sa Pampanga. Inaalala ko yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga nagkakasakit, yung pagkain nila, hindi sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho. So, sabi naman ni President, bibigyan niya ng priority at ginagawa na yung master plan. Nagsagawa rin ng situation briefing para sa iba pang probinsya sa Central Luzon na apektado rin ng mga pagbaha. Sabi ng Pangulo, may 5 Sabo River Dam ang gagawin sa Nueva Ecija para saluhin ang tubig mula sa Sierra Madre kapag maulan. Yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Yung Sabo Dam po kasi magkakaroon ng drop yung tubig natin. So alam niyo ng physics, pag nagkaroon ng drop, hihina po yung velocity ng tubig natin. Ang long-term solution naman na masusi ngayong sumasailalim sa feasibility study ay ang Manila Bay Coastal Defense. Plano nito ang pagtatayo ng nasa 100 kilometers na dike bilang proteksyon sa mga coastal towns sa Central Luzon. Isang napakahabang dike mula
Metro Manila mula Marabon na Botas hanggang Pilar sa Bataan, no, na magkocross ng Manila Bay. Na magiging kalye din yan at diking mataas. Kamukha yan nung ginagawa sa ibang bansa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang isang police major at 2 suspect matapos humantong sa barilan. Ang dapat sana'y gun buy-bust operations lang sa Pagadian City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito ang buy-bust operation ng baril sa Pagadian City kahapon na nauwi sa trahedya. Namatay kasi sa nasabing police operation ng team leader ng raiding team na si Police Major Ayman Kuzaima Pantaran. Nang makatunog daw kasi ang mga suspects na target ng operasyon ng pulis pala ang kanilang katransaksyon, nagpaputok na po sila. Si Sir! Hinabulo ni Pantaran ang mga suspect matapos masigurong ligtas na ang buntis at mga bata na nasa lugar. Hinabol niya not knowing na mayroon pong isang nakatago na yun po ang nakabaril sa kay Major Pantaran. Patay ang nasabing opisyal matapos magdamo ng 3 tama ng bala ng baril sa iba't ibang parte ng katawan. Nakatatago po kasi so tinamaan na siya. He sustained 3 gunshot wounds sa may armpit at sa chest po. With the assurance na lahat po ng benefits, lahat po ng financial and institutional support will be given to him, na hindi po natin papabayaan yung naiwan ng ating yumaong kasamahan. Patay din ang 2 suspect nang makaengkwentro ng mga otoridad. Inaalam kung kabilang sila sa mas malaking grupong sangkot sa iba't ibang krimen. Kabilang na ang gun running at kung gaano kalawak ang kanilang operasyon. One less firearm in the hands of yung mga criminals, di ba? Malaking bagay na po. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Lumabas na misdeclared at hindi umano tama ang binayarang buwis para sa luxury car na pagmamay-ari ni Derek Ramsey. Ayon po yan sa Bureau of Customs. At dahil dyan, posibleng mapunta ito sa pamahalaan at kalaunay ipasubasta. Paglilino ng customs, hindi ang aktor ang nag-import ng sasakyan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos voluntaryong isuko sa mga otoridad ng aktor na si Derek Ramsey ang kanyang mamahaling hypercar na mula pa sa United Arab Emirates, maaaring hindi niya na ito mabawi matapos mapag-alamang misdeclared ang sasakyan at hindi umano tama ang binayarang buwis. Bago yan, nahuli ang kaibigang negosyante ni Ramsey na si Anthony Jude Violago habang minamaneho ang sasakyan ni Derek gamit ang pekeng plaka. Ayon sa Bureau of Customs, hindi dapat bababa sa 35 million pesos ang binayarang buwis para sa luxury vehicle na ito. Pero lumalabas sa records na nasa 1.8 million pesos lang ang binayad. Kaya naman pinagpapaliwanag mula sa importer, broker, consignee hanggang sa mga tauhan ng BOC kung paano ito nakapasok sa bansa. Yan ay kakasuhan namin ng smuggling. Dapat 50 to 100 million ang halaga nito, dineclare nila ito ng 10 million lang. In fact, ang dineclare nila rito is less than 10 million. Paglilinaw ng BOC, hindi si Derek ang nag-import ng sasakyan. Sa katunayan, nakailang pasa na raw bago ito nabili ng aktor. 4 to 4.5 years niya ng pagmamayari itong sasakyan na to. At he claims na buyer in good faith siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-import nito, binili niya lang ito, malay niya kung saan galing o paano ito pinasok ng bansa. Yun ang paliwanag niya. Ngayong araw, isinilbi na ng BOC kay Derek ang warrant of seizure and detention. Bibigyan ng pagkakataon ng mga maaaring may kinalaman dito na magpaliwanag. Pero kung walang maipakitang kaukulang dokumento, mapupunta ang pagmamay-ari nito sa pamahalaan at ipasusubasta. Kapag ito ay finally napapunta na sa gobyerno ang pagmamay-ari nito, yaan ay i-auction din natin. Subalit, meron tayong nire-respeto, ginagalang na due process. May pagkakataon pa yung nag-import nito na napatunayan sa amin na tama ang kanilang importasyon. Pero hindi ako naniniwala doon. Dahil sa aming dokumento, ang import entry nito ay inconsistent. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office kung paano ito nairehistro. Suspendido naman ng 3 buwan ang driver's license ni Violago habang gumugulong ang investigasyon. Meron din silang haharapin
sa amin sa LTO kasi yung papaano nagkaroon ng papeles. Okay? So alam naman natin na merong mali doon sa mga papeles na ginawa nila sa Bureau of Customs. Tapos pagdating na sa amin sa LTO, na-issuehan ng ORCR. May mananagot po na empleyado ng LTO. Siguradong may matatanggal po dito at makakasuhan. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag sina Ramsey at Violago. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Being busy is not an excuse para kina Caprice Cayetano and Marco Massa na nakibonding kasama ang kanilang Capco fans kahit abala sa kanya-kanyang projects. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Sunday afternoon well spent with Caprice Cayetano and Marco Massa sa kanilang fan meet organized by Capco shippers. Todo bonding ang dalawa at kanilang fans na nakipaglaro sa iba't ibang fun games. Food trip talaga. At game na sumagot sa Q&A portion. Hindi rin nawala ang kilig sa acting challenge kung saan ipinakita ni Caprice at Marco ang kanilang husay sa pag-arte. Huwag kang pag-victim dahil hindi ko yung biktima. Zoe, I'm sorry. Thankful po kami sa kanilang creativity, sa time po nila, at yung efforts po nila para sa fan meet. Actually, nung nag-start talaga yung You're My Favorite Song, mas doon naging strong yung Capco. And I'm just really grateful and happy and thankful na nakagawa sila ng setup na ganito for us. Sa ngayon, abala ang dalawa sa kanilang project. Si Caprice sa GMA Afternoon Prime series na A Million Dreams, kung saan ginagampanan niya ang role ni Eunice, isang pre-law student. Aside from heavy memorization ng kanyang lines, happy si Caprice na balik siya sa paggawa ng drama. Medyo iba po talaga siya sa mga characters na nagampanan ko po. So si Eunice magpiprilo, tapos very on the go lang po siya, hindi po siya masyadong nag-aayos kasi mas focused po siya sa mga goals niya. Si Marco naman naghahanda para sa isang upcoming project na i-reveal soon. Pinaghahandaan pa siya, medyo secret pa siya ngayon. Aubrey Carampel, updated showbiz happening.